Gail's point of view. Ang sarap talagang gumising ng maaga, lalo na kung maganda ka at masarap. Tapos tatambay ka sa veranda nyo hawak ang isang telescope para mag-sightseeing ng mga pogi. Bigla akong naka-imagine ng mga poging may abs, kaya't impit na lamang akong napatili at napatalon-talon. Gail, napapano ka bang bata ka? Sinisilihan ba yung pempem mo? Napatigil ako nang marinig ang sigaw ng lola ko. Napanguso naman ako at napatigil. Si lola talagang kontrabida sa pagiging malandi ko eh. Mabuti na lang si mama, support lang. May ipis lang ho, sagot ko. Nasa terrace kasi sila kaya't maririnig talagang kalandian ko. Bumuga na lamang ako ng malalim na hininga bago ikalma ang sarili ko. Inilagay ko sa mata ko yung hawak kong telescope bago tumingin sa kalsada. Napabungis-ngis na lamang ako nang makitang dalawang lalaking malalaki ang biceps na nagja-jogging. Tamang sightseeing muna ako. Wala kasing nagkakagusto sa akin dahil may pagka-tomboy na nerd ang aura ko. Kung may lalapit man, pagtitripan lang ako. Hindi kasi ako komportable na pumorma masyado ng mga pambabae. Busog na naman ang mga mata ko. Napatawa ko bago lumipat ng tingin. Huminto yun sa isang veranda na 3 bahay ang pagitan mula sa amin. Napalunok ako nang makitang isang lalaking gwapo na nakatapis lamang ng tuwalya. Umiinom to ng canned coffee habang nakatanaw sa malayo. Maiihi yata ako? Dahan-dahang bumaba ang paningin ko sa abs nito. Tila may magnet yon na ayaw maalis sa paningin ko. Ang mga mata kong singkit, naging malaki nang tanggalin nito ang tapis ng tuwalya niya. Parang gusto kong manghina nang makitang mahaba at malaking talong nito. Diyos mio, ang laki! Nabitawan ko rin ang hawak kong teleskopyo. Ikinalma ko bahagya ang sarili ko bago muling sumilip sa telescope. Halos takasan ako ng dugo sa mukha nang makitang nakatingin na sa akin yung lalaki. Dahil sa taranta, nagmamadali na akong pumasok sa kwarto ko at bumaba. Napano ka? Tanong ni Gavin sa akin, bunsong kapatid ko. May nakita akong talong. Wala sa sariling sagot ko. Nawiwirduhan lamang akong tiningnan nito at hindi na pinansin. Hindi ko na rin siya pinansin at lumabas na lang ng bahay. Oh, pawis na pawis ka. Matigas bang tae mo? Bungad sa akin ni Lola. Hindi mo siguro nailabas kaya't naipit sa tumbong mo ano? Ang balahura naman ng bibig mo, nanay. Nakasimangot na sabi ni mama bago ko lingunin. Napano ka nga ba talagang bata ka? Parang kanina lang nagtitili ka ron sa labas. May nakita ho akong talong. Sagot ko. Oh, ano namang meron sa talong? Dala yun ng lola mo at gagawin kong torta mamaya. Sagot ni mama. Ibang talong yun, ma. Gusto ko sanang sabihin yun kaso mababalibag ako ni lola ng tsinelas. Wala ho. Nabigla lang ako sa haba ng talong. Sagot ko bago peking tumawa. Para kang tanga. Kumilos ka na nga lang at susunduin ka raw ni papa mo. Isasama ka raw niyang mag-shopping. Sabi niya. Hiwalay niyang parents ko pero hindi naman nila ako pinababayaan at suportado pa rin nila ako pareho. Si Gavin naman, iba ang tatay. Kaso maagang na maalam kaya't single mom na si mama. Isasama ko si Gavin. Siya na lang pabibilhin ko ng damit dahil marami pa naman akong damit. Sagot ko. Tumangulang si mama bilang sagot. Pumasok ako sa loob ng bahay at hinampas ang kapatid kong nag-online games. Gayak ka, pangit! Pupunta rito si papa at magsha-shopping tayo. Sabi ko sa kanya. Mabilis namang kumilos ang bugok. Kahit kasi hindi anak ni papa si Gavin, tunay na anak pa rin ang turing niya rito. At kahit na may sarili na ring pamilya si papa, hindi niya pa rin kami kinakalimutan. Yun nga lang, masama ang ugali ng bago niyang asawa at mga kapatid ko sa ama. Saglit nga lang kaming gumayak ni Gavin. Nag-uniform na rin ako dahil doon na ako bababa sa work ko. Isa nga pala akong cashier sa isang restaurant. Minsan naman tumatanggap ako ng nagpapadrawing. Magaling kasi ako mag-drawing eh.
Papa! Masayang sabi ko nang makita siya sa labas. Sakay na kayo. 2 hours lang akong libre dahil may client ako. Sagot ni Papa kaya naman sumakay na kami ni Gavin sa kotse. O Gavin, kamusta ang school mo? Tanong ni Papa kay Gavin. Okay lang po. Matataas pa rin ang grades ko kahit puro online games ako. Sagot ni Gavin. 18 na si Gavin at first year college na siya. Ikaw, kamusta ka naman Gail? Ayaw mo pa rin ba sa company ko magtrabaho? Tanong ni Papa. Gusto kasi niyang magtrabaho ako sa kumpanya niya pero ayoko. Sigurado kasi akong magagalit ang pamilya niya kaya't lumalayo ako. Okay na po ako sa work ko ngayon. Hindi rin naman po kami kinakapos. Sagot ko kaya't napatango siya. Nang makarating kami sa mall, dumiretso kami sa department store men's section. Nakipili na rin ako ng damit na pandalaki dahil mas komportable ako sa mga oversized. Ow! Daing ko nang mabangga ko ang isang lalaki. Nahulog yung salamin ko na agad kong pinulot. Sorry po. Nag-angat ako ng tingin at halos mahimatay ako nang makilala yung lalaki. You look very familiar. Sabi nito at tinitigan ako ng mariin. Nagkandalunok-lunok naman ako. Shemay, hindi ko expected na ganito siya kagwapo sa malapitan. Aha! Ikaw yung nasa veranda. Ha? Anong veranda? Oo, wala kaming veranda. Tinalikuran ko na siya at nagmamadaling umalis doon. Ang bilis ng karma sa akin. Hindi na talaga ako magsa-sightseeing ng pogi sa umaga. Madadala na talaga ako. Anong nangyari sa'yo? May mahabol ba sa'yo? Tanong ni Papa. Mabilis naman akong umiling bago iabot sa kanya yung napili kong mga damit. Doon po muna ako sa food court ha. Nagugutom na po kasi ako eh. Bye-bye. Mabilis na akong umalis doon bago pa siya makapagsalita. Ayoko na rin makita pa si Mr. Talong at baka mahimatay na talaga ako sa kaba. Baliw na yata ako. Napasabunot na lamang ako sa aking buhok at sunod-sunod na napabuga ng malalim na hininga. Lumipas nga ang mga araw at laking pasasalamat ko dahil hindi ko na nakita pa si Mr. Talong. Ginagawa ko rin ang lahat para hindi makadaan sa tapat ng bahay nila. Willing talaga akong umikot ng malayo para lang maiwasan siya. May bisita tayo ngayon. Iyan ang bungad sa akin ni Mama nang makapasok ako sa bahay namin. 5:00 na ng hapon at kauuwi ko lang galing trabaho. Medyo pagod dahil sandamakmak ang customer at may ilang tatanga-tanga pa. Sino po? Tanong ko bago ibaba ang bag ko. Yung ninang Saira mo, yung sinasabi kong kaibigan kong nasa Saudi. Umuwi na kasi siya at sila yung nalipat dyan malapit dun sa atin. Sagot nito kaya't napatango na lamang ako. Hindi ko rin gaano kasing matandaan si Ninang Saira dahil 5 lang ako nung huli ko siyang nakita. Alam mo, sobrang gwapo ng anak niya. Gusto mong ireto kita para magkaroon ka na ng love life? As if naman hong may seseryoso sa anak ninyong nerd na medyo tombits. Tugon ko. Ay, ang ganda-ganda mo kaya. Partida, ganyan pang ayos mo ha. Paano pa kaya kapag nakapag-ayos ka na? Tatanga-tanga lang yung mga nananakit sa'yo. Napangiti naman ako dahil sa kanyang sinabi. Kaya't sobrang mahal na mahal ko itong madaldal kong nanay eh. Si Mama, pinapalaki ang ulo ni ate. Ikaw rin magiging mahangin yan. Nawala ang ngiti ko nang sumabat ang kapatid kong mongoloid. Epal kang unggoy ka. Inirapan ko siya bago magtungo sa kwarto ko para magpalit ng damit. Pagkatapos kong magpalit, tumalon ako sa kama ko at nag-open ng social media. Nakita kong may chat ang kaibigan kong si Cristel na agad kong binasa. May reunion kaming magkakaklase? Napasimangot ako. Siguradong maghahanap lang ang mga yun ng love life ko. Ewan ko ba sa mga tao? Imbis na mag-focus sa problema ng bansa, pati mga walang love life pinakikialaman. Uunlad kayang bansa kapag nagka-love life ako. Napapailing-iling na lamang ako at lumabas ng kwarto. Nandito na pala yung inaanak mo eh. Lumingon sa akin si Mama. Halika rito't Gail, mag-bless ka sa ninang mo. Nag-bless naman agad ako sa ninang ko na hindi nalalayo sa edad ni Mama. Ang astig nilang tingnan, parang mas matanda pang itsura ko. Ang laki mo na at ang ganda-ganda.
Nakangiting sabi ni Ninang Syra bago humawak sa braso ng isang lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ang mukha ng lalaki. Gail, ito palang kinakapatid mong si Sian. Ang gwapo, no? Single ito. Ngumisi naman ang lalaki sa akin kaya't napalunok na lamang ako. Leche yan. Panay iwas ako sa kanya tapos pinaglalapit naman kami ng tadhana. Nice to see you again. Nakangising sabi nito. Magkakilala kayo? Tanong ni Mama. Yes po, nagkita na kami sa mall. Naglahad ng kamay si Sian. By the way, I'm Sian. And you? Nanginginig kong tinanggap ang kamay niya. Gail? Chill, huwag kang kabahan. Hindi naman nila malalaman kung ano nakita mo sa veranda eh. Mas lalong lumawak ang ngisi nito. Binawi ko naman ang kamay ko at nauna na sa hapag. Hindi naman mainit pero pawis na pawis ako. Leche talaga. Anong nakita sa veranda? Tanong ni Mama. Mabilisan naman akong napailing. Wala ho yun. Mabuti pa ho eh, kumain na tayo. Nakakagutom kasi. Tinalikuran ko sila at pinangunahan sa hapagkainan. Nagbisi-bisihan ako sa paghahain para hindi ko makausap si Sian o hindi magtagpo ang tingin naming dalawa. Ate, wala ka nang ihahain, kaya't maupo ka na, sabi ni Gavin. Gail, over ka na sa sipag, kaya't kalmahan mo. Natatawang sabi naman ni Mama. Pekeng tumawa naman ako at tahimik lang na naupo. Nakakainis pa dahil kaharap ko na upuan si Sian. Nananadya yatang lintik eh. O baka naman minamalas lang talaga ako't kinakarma. Nagsimulang mag-usap sila Mama. Ako, eto tahimik lang at tahimik na nakikinig. Nararamdaman ko pang mga tingin sa akin ni Sian kaya talagang naiilang na ako. Nang hindi na ako makatiis, sinalubong ko na rin ang tingin niya. Ngumisi ito sa akin kaya't hindi ko napigilang sipain ang kanyang binti. Dahilan para mapadaing ito. Hay, ano nangyari? Alalang tanong ni Mama sa lalaki. May kumagat lang ho. Sagot ni Sian bago ko masamang tingnan. Huwag mo akong tingnan. Mahinang inis kong sita sa kanya. Hindi kita tinitingnan. Asyumera ka lang. Ano? Tinititigan lang. Tinaasan ko pa siya ng isang kilay. Umirap naman to sa akin at bumalik na lamang sa pagkain. Napabuga naman ako ng hangin at kumain na lamang din. Nang matapos kami, iniwan kami ni Sian ng mga mama namin. Si Gavi naman dumiretso agad sa kwarto niya. Hindi ka na sumisilip sa veranda? Madalas pa naman kitang abangan dun. Sambit ni Sian. Hindi ako kumibo dahil nararamdaman ko ang pag-iinit ng magkabilang pisngi ko. Hindi ko rin siya tinitingnan at nag-focus lang sa paghuhugas ng plato. Maang-maangan ka. Siguro sobrang shock na shock ka nang makita mo si Tweety Bird ko. Malaki ba? Bastos! Sa kabastusan ng bibig niya, nilingon ko na siya. Sigurado akong nakikita niya kung gaano kapula ang mukha ko. Ako pa talagang bastos ha? Ikaw nga itong naninilip sa may veranda ng may veranda. Kasalanan mo naman kasi. Sino ba naman kasing matinong lalaki maghuhubad sa veranda niya? Ano naman, veranda ko naman yun ha. Isa pa, ngayon lang may nakakita sa akin ng ganun. Ibig sabihin, ikaw lang ang naninilip sa akin. Ang kapal na mukha mo. Hindi kita sinisilipan. Masyado kang assuming. Ano yung ginawa mo? Huwag ka nang magpalusot. Yabang mo. Wala rin naman akong nakita eh. Baliit naman yung talong mo. Siyempre naman joke lang yun. Baka nga himatayin kayo kung kayong nakakita eh. Swerte ng magiging asawa niya kung nagkataon. Anong maliit? Gusto mo ilabas ko ito? Anong ilalabas mo ha? Parehas kaming nagulat dahil sa biglaang pagsulpot ni Mama. Namutla si Sian kaya't napangisi naman ako. Humanda ka sa akin ngayon. Mama, ipapakita niya raw ang malaki niyang... Aalis na ho ako. May meeting pa ho ako sa work eh. Mabilis itong kumaripas ng takbo kaya't napahagalpak ako ng tawa. Akala mo ha, baliw kang lalaki ka. Ano yun? Baling sa akin ni Mama.
Type mo ba si Sian? Abay pasado na agad sa akin ng batang yon. Ang gwapo-gwapo at halatang maginoo pa. Akala mo lang maginoo yun. Isa pa hindi ko siya type. Gwapo siya pero may saltik yun. Sus! Ganyan din ako sa papa mo noon eh. O tapos naghiwalay kayo. Ngumisi ako kay mama kaya't hinampas nito ang braso ko bago ko irapan. Napanguso naman ako at napahimas na lang sa braso ko. Joke lang naman kasi. Sian's point of view. Tahimik lamang akong nakatanaw sa isang babaeng nasa cashier ng isang restaurant. Nandito ako sa parking ngayon at nakasandal sa kotse ko habang naghihintay sa mga kaibigan ko. Inaya ko silang kumain para lang asarin si Gail. Wala lang, trip ko lang siyang mainis. Bro, nawala ang atensyon ko sa kanya nang may tumapik sa aking braso. Nginitian ko ang 3 kaibigan ko at isa-isang finished bomb. Anong trip mo at bigla mo kaming naisipang ilibre? Tanong ni Ethan. May kalokohan kayatang gagawin sa amin eh. Sabi naman ni Lawrence. Siguro matitigo ka na no? Saad naman ni Denver. Wala. Naisipan ko lang na ilibre kayo dahil mukha na kayong kawawa. Kaswal kong sagot. Kanya-kanya namang ungot ang mga ito pero hindi ko na sila pinansin. Nag-umpisa na lang akong maglakad papasok sa restaurant. Sian, sigurado ka bang okay ka lang? Kung ililibre mo kasi kami, pwede na sa fishballan lang. Sabi ni Lawrence. Huwag ka nang magreklamo, Lawrence. Sulitin na natin ang hindi pagiging kuripot ni Sian. Sita sa kanya ni Denver. Nang makalapit kami sa counter, nakita ko kung papaanong nabigla si Gail nang makita ko. Hindi ko alam kung naiinis ba siya o gusto niya akong makita rin. What's your order, sir? Nakangiting tanong nito. Bahagya akong napatawa nang makita ang peking ngiti niya. Sigurado na agad akong naiinis na siya. Is that the way you greet your customers? Nakangising tanong ko sa kanya. Just tell me your order, sir. Sagot niya. Napatawa naman ako bago magsimulang mag-order. Nagsimula na rin namang mag-order sila Denver. ATM cards ang pinambayad ko at medyo may problema kaya't pinaupo ko na sa upuan sila Denver. How was your day? Malambing kong tanong sa kanya. Great, kaso biglang hindi naging great nang makita kita. Mataray niyang sagot. Napatawa naman ako. You should be great dahil nakakita ka ng gwapo. At sinong bulag naman ang pumuri sa'yo, ha? Lumalaki na naman tuloy ang ulo mo? Hindi lang itong ulo sa taas kong malaki. Malaki rin ang ulo ko sa ibaba. Nanlaki naman ang mga mata niya. Alam kong gusto niya akong hampasin pero pinipigilan niya lang. Here's your card, sir. Thank you. Padabog niyang ibinagsak yung ATM card ko. Huwag ka na hong babalik rito. Have a nice day. Pahabol pa nito bago ko talikuran. Natawa naman ako bago dumiretso sa upuan namin. Nakita ko agad ang mga panuring tingin ng mga kaibigan ko na hindi ko na lamang pinansin. Kaya naman pala nag-aaya ka eh. Nakangising sabi ni Lawrence. Poporma ka lang, gusto mo pang masaksihan namin? Sabi naman ni Ethan. Yung mga nerdy pa lang type mo ha? Kaya pala ototanggi ka sa mga babaeng pinapakilala ko sa'yo eh. Sabi naman ni Denver. Manahimik nga kayo dyan. Gusto ko lang talaga kayong kasamang kumain. Palusot ko. Huwag mo nang itanggi, sus. Sabi ni Ethan. Nagtawa na naman ang 3 na ikinailing ko na lamang. Ilang sandali ngay na ibigay na ang order namin. Pasulyap-sulyap ako kay Gail na minsan ay nahuhuli ko ring nakatingin sa akin. Sinasamaan pa ako nito ng tingin kapag nahuhuli niya akong tumitingin sa kanya. Nawala lang atensyon niya sa akin nang may dumating na customer. Hindi ko pa rin inaalis ang tingin ko sa kanya at napapansin kong hindi magandang atensyon sa pagitan nila ng 3 babaeng customer. Ang kapal na mukha mo, kabit lang naman ni Papa ang nanay mo. Lahat ng atensyon ay napunta na sa kanila nang magsalita ng malakas, yung babaeng may bangs. Si Mama pa talagang kabit. Kayo nga itong pumasok sa buhay ni Papa kahit na masaya na kami. Sagot ni Gail sa babae. Ah, talaga ba? Hindi pa ba sinasabi sa'yo ng nanay mo? Siya talaga ang kabit. Pagkatapos ikasal ni Mama at Papa, bigla na lang siyang umiksena. Iniwan tuloy ni Papa si Mama sa loob ng 1 taon. Ngumisi ang babaeng may bangs. Nakakapikon siya.
Gusto kong hilahin yung bangs niya at gupitin. Marami nang kumukuha ng video kaya tumayo na ako at lumapit sa kanila. Mukhang nagulat naman sila sa pagsulpot ko. Siyan? Gulat na sabi ng babaeng may bangs nang makita ko. Now I remember kung saan ko siya nakita. Anak siya ng isa sa mga business partners ko, si Gio Verances. Gusto mo bang itawag ko pa kay Mr. Verances ang ginagawa mo rito? Seryosong tanong ko sa kanya. Siyang nauna. Umu-order lang ako ng matino tapos sinusungitan naman niya ako. Paawang sagot nito. I saw everything, Clea. Ikaw ang nagsimula ng kaguluhan. Seryosong saad ko. Aalis nga lang kami. Mabilis itong tumalikod at hinila ang mga kasama niya. Napabugan naman ako ng hangin bago tingnan ng mga tao sa restaurant. Please, pakidelete po yung mga video na nakuha nyo. Baka po kasi ma-stress itong asawa ko at may mangyaring masama sa baby namin. Sabi ko sa mga tao na agad namang tumalima. Anong asawa't anak? Sira ulo ka ba? Hinampas ako ni Gail sa likod. Medyo masakit yun kaya't napahimas ako sa likuran ko. Huwag ka nang magreklamo, di ka naman nalugi sa akin eh. Tugon ko. Isa pa, magpasalamat ka na lang. Hindi yung hahampasin mo pa ako. Ang sakit-sakit kaya. Deserve mo yan dahil puro kang kalokohan. Kaya ko rin naman yung malditang Clea na yun eh. Sungit-sungit. Nakasimangot ko na lang na bulong. Pero thank you pa rin sa pagtatanggol mo sa akin. Sobrang na-appreciate ko yun. Pero nakakainis ka pa rin. Hindi pa rin kita gusto. Napatawa naman ako bago siya lingunin. Inabot ko ang kanyang kanang pisngi at kinurot yun. Ang cute mo talaga. Tinapik naman itong kamay ko. Huwag kang feeling close. Natawa lamang ulit ako bago mapailing-iling. Gail's point of view. Bukod sa pagtatanggol sa akin ni Sian, hindi rin mawala sa isip ko ang sinabi ni Clea. Gustong-gusto kong kausapin si Mama kaso natatakot ako na kapag nalaman kong totoo, hindi ko na sila magawang kausapin ni Papa. Kaso kailangan ko ring malaman ng totoo, kaya pinapunta ko si Papa. Sinabi ko na lang na gusto kong makadate si Papa para pumunta siya. Ganyan lang ang suot mo? Tanong ni Papa para mabuksan ko ang pinto. Pasok ka po, may sasabihin ako eh. Seryosong sagot ko. Tumango naman si Papa bago pumasok sa loob. Bahagya namang nagulat si Mama nang makita si Papa. Doon na muna ako sa kwarto. Paalam ni Mama. Hindi kasi siya nagpapakita kay Papa kapag sinusundo ako nito o dumadalaw siya sa akin. May sasabihin po ako sa inyo kaya't dito ka lang po. Seryosong sabi ko. Bakit anak? May boyfriend ka na ba? Teka nga, buntis ka ba? May pagka-OA talaga tong nanay ko? May sinabi ho sa akin si Clea doon sa restaurant. Papa, totoo bang ginawa mong kabit si Mama? Mukhang hindi nila expected ang itatanong ko dahil kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha nila. Totoo bang anak ako sa labas? Ako bang nakikihati lang? Anak? Tanging nasambit ni Mama. Bakit hindi niyo ho sinabi sa akin ng totoo? Deserve ko rin naman yun eh. Ako pang nagyayabang noon tapos ako pala itong putok sa buho. Natawa ko kasabay ng pagtulo ng mga luha ko. Ang sakit nun ah. Ako palang anak sa labas. Hindi sila nagsalita kaya't mas lalo akong nasaktan. Hindi kayo magpapaliwanag man lang? Kung ayaw nyo diwag. Padabog akong lumabas ng bahay. Narinig ko pang tinatawag nila ako pero wala na akong pakialam. Iyak lang ako ng iyak at hindi alintana ang mga tao sa paligid. Makulimlim din ang kalangitan. Mukhang dinadamayan ako sa nararamdaman ko. Ilang sandali lamang ay natagpuan kong sarili ko sa park. Naupo ako dun sa swing at doon ako nagdrama. Para akong nasa Korean novela tapos may darating na pogi. Yo! Ayan na nga, speaking of the devil. May dumating na ang pogi pero sira ulo naman. Ba't ka umiiyak? Sinong umaway sa'yo asawa? Asawa mo yung mukha mo. Tinanggal ko ang salamin ko para punasan ang luha ko. Natigilan ako nang sapuhin ni Sia na magkabilang pisngi ko. At siyang nagpunas ng luha ko. Mas lalo tuloy akong naiyak. Bakit? Tanong niya. Totoo pala yung sinabi ni Clea. Ako pala yung anak sa labas.
Umiiyak kong sagot. Hindi ka anak sa labas. Anak ka sa loob. Kung nasa mood lang ako baka kanina ko pang natadyakan ng mukha nito. Seryoso ako rito. Inis kong sabi bago tapikin ang kamay niya. Napahinga naman siya ng malalim. Alam mo kung bakit nila tinago yun sa'yo? Dahil ganito ang magiging reaksyon mo. Alam kong deserve mong malaman pero alam ko rin naman na ayaw nilang maramdaman mo na pagkakamali ka lang. Sa tingin ko, mahal na mahal talaga ng parents mong isa't isa. Sigurado akong may malalim din silang dahilan, kaya't itinago nila sa'yo. Medyo natauhan naman ako dahil sa kanyang sinabi. Pero hindi man lang sila nagpaliwanag. Ayoko ng ganon. Ayoko sa mga taong pinaglilihiman ako. Halos pabulong kong sambit. Tumango lang siya bago hawakan ng kamay ko. Ali ka sa bahay, umaambo na Doon ka na muna kung ayaw mong umuwi. Hinayaan ko lamang ang sarili kong magpatangay sa kanya. Siya lang naman kasi makakausap ko ngayon. Wala naman si Cristel na kaibigan ko dahil nasa US. Hindi naman ako pwedeng lumipad pa ibang bansa para lang magpa-comfort. Hindi naman ako ganun kayaman. Nang makapasok sa bahay nila si Ian, pinaupo niya agad ako sa sofa at kinuhanan ng merienda. Mag-rant ka pa. Handa akong makinig sa'yo. Sabi niya sa akin. Napanguso naman ako. Okay na yung kanina. Magpapalamig lang muna ako bago umuwi. Medyo nagtatampo kasi ako sa kanila. No worries. Nandito lang ako para samahan ka. Thank you, Sian. Kahit nainis ako sa kanya, may pagkamabuting tao rin pala siya. Pero ayaw mo bang magpainit? Malamig na dahil sa ulan kaya't magpainit tayong dalawa. Nakangising sabi niya. Dinampot ko ang unan sa tabi ko at binato sa kanya. Natatawang sinalo niya naman yon. Wag na wag mong subukang may gawing masama sa akin Sasamain ka talaga sa akin. Banta ko sa kanya. Ano ba kasing iniisip mo? Ang tinutukoy ko mag-hotpot tayong dalawa. May equipment ako dyan at mga ingredients. Sabi niya. Medyo napahiya naman ako doon. Pero kasi pwede naman niyang sabihin ng diretso Dinaan pa sa maisyong salita. Hindi mo pa kasi diretsuhin. Inirapan ko siya. Pero sige, medyo gutom na rin naman ako. Sagot mo muna sa susunod sagot ko naman. Talaga? Sasagutin mo na ako? Inirapan ko lang siya na kanyang ikinatawa ulit. Ang bungis-ngis niyang tao. Hinanda niya na muna yung pangluto bago kami magsimula. Sa sala kami pumesto para makanood na rin ng TV. Pinahiram niya na rin ako ng sweater dahil sobrang lamig sa labas at malakas pa rin ang ulan. Mabait ka naman palang tao, sabi ko kay Sian. Sakto lang. Natatawang sagot niya. Teka, wala ka bang trabaho? Baka maistorbo na kita niyan. May meeting ako pero hindi naman importante yun. Mas importante ang luha mo kaya huwag ka na mag-alala. Napanguso naman ako at umiwas ng tingin. Ngayon ko lang naramdaman na maging importante sa isang lalaki. Pagkatapos namin kumain ni Sian, nanood lang kami. Ang kaso dahil sa malamig, dinalaw na ako ng antok kaya't nakatulog na ako. Nagising ako nang may humahaplos sa pisngi ko. Guwapong mukha ni Sian ang bumungad sa akin. Wala na ring ulan sa labas at nanlaki ang mga mata ko dahil 5:00 na pala ng hapon. Galing dito ang mama at papa mo. Basang-basa sila ng ulan. Hinahanap ka pala nila. Sambit niya. Nakaramdam naman ako ng pangamba at mabilis na tumayo. Uuwi na muna ako. Thank you Sian Mabilis akong nanakbo palabas ng bahay nila. Dumiretso ako sa bahay at nakita ko sa sala ang mga magulang ko na parehong balot sa kumot. Inaasikaso sila ni Gavin. Ate, saan ka ba nanggaling? Alam mo bang alalang-alala na sila mama sa'yo? Buliyaw nito sa akin. Nakaramdam naman ako ng pagka-guilty. Nilapitan ko sila mama at papa at saka niyakap. Sorry po. Umiiyak kong sambit. Sorry din anak. Tugon ni mama bago haplusin ang likod ko. I'm sorry anak. Sorry kung hindi ko kayo napaglaban ng mama mo. Mahina kasi ako at ayoko kayong mapahamak. Sabi naman ni papa na umiiyak rin. Pero maniwala ka. Mahal na mahal ko kayo ng mama mo. Sobrang mahal na mahal ko kayo. Kung mauulit nga lang ang panahon gagawin ko ulit ang ginawa ko. Mas una ko pa rin kayong pipiliin ng mama mo.
Hindi ko alam ang buong kwento pero mukhang tama nga si Sian. Mahal na mahal nila Papa ang isa't isa. Wala na po kayong dapat sabihin. Mahal na mahal ko po kayo kahit na anong mangyari. Sambit ko. Mas maluwag na sa loob ko ngayon ang lahat. Hindi na ulit ako magagalit. Sian's point of view. Mukhang okay na si Gail at ang mga magulang niya. Masigla na kasi siya at nakakapagsungit na ulit sa akin. Saan ka pupunta? Tanong ko nang makita siya. May kasama siyang isang babae at parehas silang bihis na bihis. Sa reunion, sagot ni Gail. Ay! Shit! Ang pogi! Mahinang tili naman ang kaibigan niya. Sino siya, Gail? Pakilala mo naman ako. Magtigil ka nga, Cristel. Gusto mo bang majombag ng boyfriend mo ang mokong na yan? Tukoy sa akin ni Gail. Sama ako sa'yo. Wala na rin kasi akong gagawin eh. Day off ko't nakakaboard naman kung wala akong aasarin. Anong sama ako sa'yo? Hindi ka pwede ron. Pwede ka dun. Ako bahala sa'yo, ha? Sabi naman ni Cristel. Sinaway siya ni Gail pero wala ring nagawa si Gail. Napatawa naman ako dahil sa reaksyon niya. Nag-offer na akong kotse ko na lang gagamitin kesang mag-commute pa kami. Nitong mga nakaraan kasi, hindi ko kayang mawala si Gail sa paningin ko. Umiibig na yata ako. Huwag kang gagawa ng kalokohan doon ha. Susunugin ko talaga ang mga brief mo. Banta sa akin ni Gail. Huwag naman. Baka bumakat ang lapel ko. Napaubo ako nang sikuhin niya ang dibdib ko. May something kayong dalawa, no? Well, bagay naman kayo. Nakangiting sabi ni Cristel. Talaga? Sa tingin mo ba, bagay din ang Guerrero kong surname na idugtong sa pangalan ni Gail? Masayang tanong ko. Gail Verances Guerrero. Bagay na bagay. At nag-thumbs up pa sa akin si Cristel. Napabungis-ngis naman ako na ikinasimangot na lamang ni Gail. Humanda na naman ako mamaya sa galit ng amaso ng babaeng to. Ilang sandali ngay nakarating kami sa isang resort. Ang nakakatawa pa, resort to ng kaibigan kong si Denver. Habang naglalakad kami, panaibati sa akin ng mga staff. Alam ko namang nagtataka yung dalawa pero hindi na lang ako kumibo. Kilalang kilala ka rito ah. Ilang babae na bang dinate mo rito? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Gail. Kung papayag kang makipag-date sa akin dito, ikaw ang magiging unang babae. Sagot ko. Inirapan lang ako nito pero hindi nakatakas sa paningin ko ang pamumula ng mukha niya. Sobrang cute ng baby ko na ito. Nang makarating sa pool area, marami ng tao. Yung iba halatang may kasamang mga boyfriend o asawa. Pumuesto ko sa isang gilid at pinagmamasdan ko lang si Gail na makipag-usap sa lahat. Kaso, mahahalata sa mukha niya na naiinis siya sa iba. Anong walang magkakagusto kay Gail? Kasama niya kaya yung asawa niya? Itinuro ako ni Cristel kaya't otomatikong napalingon sa akin ng lahat. Sian Guerrero? Gulat na sambit ng isang babae. Hindi naman sa pagmamayabang pero parang artista rin ako dahil sa kasikatan. Kilala kasi ako bilang youngest billionaire. Ako rin ang may pinakamalaking kumpanya na nililigawan ng lahat. No way! Hindi papatulan ng isang Sian Guerrero ang nerd na kagaya ni Gail. Hirit pa ng isang lalaki. Nagpanting naman ang tenga ko dahil sa sinabi nito. Ano bang problema namang ito sa babaeng nakasalamin? Nakakainis lang. At bakit hindi ko papatulan si Gail? She's beautiful. Kasual kong saad bago maglakad palapit sa kanila. At kung papatulan ko siya, may problema ka ba ron? O gusto mo siyang agawin sa akin? Sorry but I don't share. Ang akin lang. Hinapit ko ang bewang ni Gail na halatang gulat pa rin sa mga pangyayari. Right, baby? Iyo lang ako? Malambing kong tanong at wala sa sariling tumango naman to. Wala na ulit sumubok na kutyain si Gail dahil nasa tabi niya ako palagi. Sinigurado ko rin mag-e-enjoy siya nang walang iniisip na kahit na ano. Successful naman dahil mukhang nag-e-enjoy siya. Aren't you gonna swim? Tanong ko sa kanya habang kumakain ako. Halos lahat kasi ng mga kasama niya naglalangoy na. Siya lang ang hindi. Baka malula sila sa karisma kapag nag-swimming ako riyan. Sagot nito. Go! Show them what you got, asawa ko. Umirap naman to bago tumayo at pumasok sa loob ng hotel. Mukhang
balak niyang magpalit. Nanatili naman akong nakaupo doon habang sarap na sarap sa pagkain. Mr. Guerrero? May babaeng maputi ang naupo sa kaharap kong upuan. Naka-swimsuit to at masasabi kong malaki ang cocomelon niya. Pero halata namang peke. Would you like to swim with me? No, I'm married. Sagot ko. Come on! Alam ko namang nagpapanggap lang kayo ni Gail. Alam naman kasi ng lahat na walang papatol sa kanya. Umirap ito. Isa pa, wala nga kayong wedding ring eh. At saka, kaibigan ko rin yung kapatid niyang si Clea. Alam ko ang baho niyang si Gail at ang nanay niya. One more word and I'll freaking sue you and your family. Malamig kong putol sa walang kwentang sinasabi niya. Mukha namang natakot to at mabilis na umalis sa aking harapan. Napakuyom naman ako ng kamao at sunod-sunod na napahinga ng malalim. Tumayo ako para ayain na sanang umalis si Gail. Pero natigilan ako nang makita siyang naglalakad palapit sa akin. She's wearing fitted black sando at dolphin shorts. Wala siyang suot na salamin at nakatali ang may kahabaan niyang buhok. Damn, she's more beautiful. Napano ka? Nakangising tanong nito. Sa itsura mo, mukhang nakakita ka ng multo. Huwag kang ganyan, ako lang to. Doon ko nga naramdaman na iba pala talaga ang epekto ni Gail sa akin. Ang ganda mo, bulalas ko. I mean, maganda ka na noon pero sobrang gumanda ka pa ngayon. Gusto kitang biglang isako para itago sa mga lalaking andito eh. Napatawa naman to. Naiilang na nga ako eh. Hindi ako sanay sa ganitong mga damit. Eh kaso, ganito palang pang swimming ang inampake ni Cristel para sa akin. If you're not comfortable, you can change your clothes. Hindi, okay lang. Susupalpalin ko rin yung mga siraulong nagsasabing pangit ako. Napangisi naman ako. Show them what you got, wife. Ngumisi naman siya bago dumiretso sa pool at tumalon. Ilang segundo na pero hindi pa rin siya umaahon kaya't nataranta ako. Hinubad ko ang sapatos ko bago tumalon sa pool. Nandun siya sa ilalim at hindi makaahon. Damn, are you okay? Alalang tanong ko bago siya iahon. Hindi pala ako marunong lumangoy. Naiiyak niyang sambit bago mapaubo. Napatawa naman ako bago hubari ng suot kong polo. Ramdam kong lahat ng atensyon ay nasa akin dahil sa ginawa ko. Bahagyaring bumagsak ang pantalon ko kaya't nakita ang V-line ko. Sarap! Bulalas ni Gail na narinig ko naman. Masarap talaga ito. Wanna taste it? Nakangising tanong ko. Hinampas naman ako nito sa abs bago nahihiyang nag-iwas ng tingin. Napatawa naman ako dahil sa kanyang inasta. You're so cute, wife. Come on, get up now. Doon na lang tayo sa kwarto at gumawa ng panganay. Sabi ko sa kanya. Sira ulo. Singhal nito sa akin bago tanggapin ang kamay ko. Hinapit ko naman siya sa bewang habang naglalakad kami dahil maraming lalaking nakatingin sa kanya. Sorry sila. Hanggang tingin lang sila dahil akin na si Gail. Suntukan na lang sa aagaw sa kanya. Gail's point of view. Sa lumilipas sa mga araw, nagkakasundo na kami ni Sian. Mabait naman pala talaga siya. Sadyang nakakainis lang siya minsan kapag nangaasar siya. Wala akong trabaho ngayon kaya tinanggap ko yung offer ni Sian na umextra muna ng isang araw bilang assistant niya. Sayang din kasi yung 5K. Plus, makakasama ko pa siya. Ito lang ang gagawin ko? Reklamo ko habang nakaupo sa sofa ng office niya. Nakaupo lang kasi ako magmula nang dumating kami. Kain lang din ako ng kain at walang ibang ginagawa. Hindi mo naman sinabing magiging estatwa lang pala ako rito. Paggawain mo naman ako kahit ano. Maktul ko. Mamaya, may gagawin ka. Sasamahan mo ko sa meeting with my business partners. Sagot niya. Nandun din sa meeting ang papa mo. Dagdag pa niya. Anong gagawin ko ngayon? Mauupo lang rito. Utusan mo naman ako. Ako lang yatang walang ginagawang nagre-reklamo eh. Kung iba siguro to baka tuwang-tuwa pa. Ayoko naman kasing puro stay lang sa office ni Sian. Nakakaakit kasi yung aura niya ngayon. Gusto mong may gawin? Lambingin mo ako. Hirit ng kumag. Napasimangot naman ako at kunwaring umirap. Siyempre tinatago ko yung kilig ko. Huwag mo nga akong tinatarantado, Sian. Uuwi na lang ako. Just kidding, my wife.
May kinuha itong blue folder at itinaas yun. Here, pakidala lang sa 5th floor at ibigay mo sa head doon. After that, bumalik ka rin dito. Ayokong mamiss ka ng matagal. Para kang timang. Pigil ang ngiting kinuha ko yung folder at lumabas ng office ni Sian. Dumiretso ako sa elevator at agad nagtungo sa 5th floor. Maraming tao sa 5th floor nang makarating ako roon. Halatang busy ang mga tao at kanya-kanya ang ginagawa. Saan po ang head rito? Tanong ko sa isang babaeng maiksi ang buhok. Doon, sa pinakadulong pinto. Sagot lang nito. Tumango naman ako bago magtungo sa dulong pinto. Bago pumasok sa loob, kumatok muna ako ng 3 beses. Ang kaso na-warshock ako sa nadatnan ko. May nagaganap na matinding labanan sa loob. Cristel! Gulantang ako ng makilalang babae. Loka tong babaeng to. Ang hinhin sa personal tapos grabe palang lumapang. Gail! Mukhang nagulat din sa akin ang babaita. Bumaba ito sa lames at inayos ang kanyang damit. Anong ginagawa mo rito? Malantod kang babae ka. Hinampas ko siya gamit yung folder bago lingunin yung lalaki. In fairness, gwapo ito at mukhang mahinhin. Pero grabe ang higop kay Cristel. Hi, ikaw ba yung boyfriend ng kaibigan ko? Boyfriend? Nagtaas to ng isang kilay. As far as I know, we're married. Itinaas nito ang isang kamay niya at doon ko nakita ang wedding ring sa daliri nito. Binalingan ko naman ang tingin si Cristel bago hampasin sa braso. Lintik ka? Hindi mo man lang ako in-invite sa kasal mo? Anong klaseng kaibigan ka ha? Marami kasing nangyari, Gail. Saka ko nalang ipapaliwanag kapag hindi na magulo. Sagot nito. Inirapan ko siya bago ilapag ang folder. O ayan, ipinabibigay ni Sian. Diyan na nga kayo mga linta. Grabe naman magsupsupan. Akala ko ba wala kayong something ni Sian ba't nandito ka ngayon? Tanong naman ni Cristel. May something na kami, hindi ko rin sasabihin kung kailan kami ikakasal para makaganti sa'yo. Inirapan ko siya bago lumabas ng office na yon. Hahayaan ko silang ituloy ang pagkabitin. Mukha kasing bitin na bitin talagang dalawa. Sayang naman kasi ang lahi nila kung hindi matutuloy. Nang makabalik ako sa office ni Sian, nakita kong may kausap siyang magandang babae. Aba yung babae nakaupo sa table niya. Umalis lang ako nang babae ka na. Sambit ko kaya't napalingon sila sa akin. Wifey! Parang batang tumayo naman si Sian at dumiretso sa akin. Buti dumating ka na. Inaakit kasi ako ng babaeng yan. At nagpapaakit ka naman. Hindi Pumikit nga ako nung bumuka ka siya sa harapan ko Pero kung ikaw, bibili pa ako ng magnifying glass. Napatawa naman ako. Baliw! Is that your new woman? Wala man lang sakaling kingan ko? Sabi ng babae. Wala talaga dahil kukulang kita. Binigyan ko siya ng isang mayabang na ngisi. Magkakarambola pa sana kami kaso dumating na ang sekretarya ni Sian. Pinapatawag na si Sian sa conference room. Nakakainis pa dahil business partner niya pa rin pala itong babaeng to. Habang papunta sa conference room, ay nakahawak sa kamay ko si Sian. Hinayaan ko naman siya dahil gusto kong makita ng lahat na pagmamay-ari ko na si Sian. Oo, ipinagdadamot ko na si Sian. Gusto ko sa akin lang itong lalaking to. Nang makapasok sa conference room, natanaw ko agad si Papa kasamang asawa niyang masamang ugali. Papa! Mahinang sambit ko bago siya kawayan. Kumaway naman itong pabalik sa akin pero seryoso ang kanyang mukha. Nagsimula na ang meeting nila at ako, tahimik lang doon at parang batang nilalaro ang cellphone ni Sian. Wala naman akong sasabihin dahil hindi ko naman alam ang paligoy-ligoy sa business na yan. Wait a second, Mr. Beltran. Bumaling sa akin ang asawa ni Papa. Mr. Guerrero, hindi ba't hindi magandang tingnan kung may outsider na nandito? Na wala namang alam sa business. Papaano kung spy yan at makakasira lang dito? She's not a nobody. She's my wife. Kaswal na sagot ni Sian bago hawakan ang kamay ko. Ngumiti naman ako ng matamis. Yes, we're husband and wife. Any problem with that, Mrs. Verances? Oh, how do you get him? Nanira din parang nanay mo? Napakuyom naman ako ng kamao dahil sa sinabi niya. You mean yourself?
As far as I know, nauna si Mama bago ka umiksena. You're one of my mother's best friend, 'di ba? Nakita ko naman kung papaano lumabas ang mga wrinkles nito dahil sa sinabi ko. Alam ko na ang lahat. Hindi ko matanong si Mama kaya't si Ninang Syra ko ang tinanong ko. Trio pala sila. At isa siya doon. Boyfriend ni Mama si Papa. Kaso, type pala nitong si Karil ang Papa ko. Ayun, ginamit ang yaman niya para makuha lang si Papa. Dahil mahal ni Papa si Mama, pinalaya niya ito para hindi mapahamak. Karil, that's enough. Seryosong sabi ni Papa. Let's proceed to the meeting. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Nagpatuloy ang meeting pero mahahalata ang tensyon sa loob. Alam kong napikon talaga si Karil kaya't magwawala ito mamaya. Nang matapos ang meeting, naiwan kami ni Sian sa loob kasama si Papa at ang asawa niya. Iyan bang tinuturo sa iyo na malandi mong nanay? Masyadong mabilis ang pangyayari. At nahila ni Karil ang buhok ko. Ang nanay mong malandi. Akin naman talaga si Gio pero nilandi niya yon. Nabitawan niya ako nang pareho siyang itulak ni Papa at ni Sian. Sinabi ko na sa'yo, saktan mo ng lahat, wag lang ang anak ko. Galit na sabi ni Papa bago hawakan ng mariin si Karil sa pusuhan. At talagang dito ka pa nag-eskandalo ah. Halika't mag-uusap tayo sa bahay. Binalingan kami ni Papa. Sian, hindi pa tayo tapos mag-usap. Uunahin ko lang baliw na ito. Nagmamadaling kinaladkad ni Papa ang asawa niya. Napatawa naman ako bago ayusin ang buhok ko. Are you okay? Alalang tanong ni Sian. Imbis na sagutin, binigyan ko siya ng kiss sa labi. Nagulat din naman ako sa ginawa ko. Sobrang saya ko kasi napaikon ko si Karil. Idagdag pa na tuwang-tuwa ako sa kanya. You kissed me? Gulat na sabi nito. Sorry. Nahihiyang sabi ko. Napamura naman ito. Anong sorry? Isa pa. Masyadong bitin eh. Itinula ko naman siya sa mukha bago nagmamadaling lumabas ng conference room. Sian's point of view. Hindi ko maiwasang mapatawa habang nakatingin sa mama ni Gail at mama kong parehong nanggigigil doon sa dati nilang kaibigan na nanakit kay Gail. Talagang sinugod nila ang asawa ng papa ni Gail at nakipagsabunutan pa. Nakarating din sila sa presinto. Mabuti na lamang at naareglo ng maayos. Kahit kailan talaga bruha talaga yung Karil na yan. Gigil na sabi ni Mama. Nakakasuka nga na bine-baby ko pa dati ang babaeng yon. Gigil na tugon na Tita Amari. Kalma na ho. Napuruhan nyo na naman siya kaya't okay na. Sabi ni Gail bago abutan ng tubig ang dalawang ginang. Ayan ho, uminom na muna po kayo. Sorry for what happened. Nakausap ko na si Karil at sa susunod na ulitin niya ito, ako na ang magpapakulong mismo sa kanya. Sabi naman ni Tito Gio. Halatang halata sa kanya na sobra niyang mahal si Tita Amari. Ito pa kasi ang naghatid sa kanila at ito pang umalalay kay Tita Amari. Paano mo nagawang tiisin ng babaeng yun, Gio? Ang tanga-tanga mo. Gigil na sabi ni Mama. Para lang naman sa mga anak namin. Sagot naman ni Tito Gio. Oh, ano pang ginagawa mo rito? Doon ka na sa asawa mo. At pag-iinitan na naman ako noon. Sasabihin niya na namang inaagawang ko siya. Pagsusungit ni Tita Amari. I kinda saw myself to Tito Gio. And I saw Gail to Tita Amari. Parang nakikita ko ng future namin na matanda na. Hoy, napapano ka? Napabaling ako kay Gail nang kalabitin niya ako. Bakit tumatawa ka diyang mag-isa? Namumula ka na rin oh. Type mo ba yung papa ko? Type ko yung anak ng papa mo, hindi yung papa mo. Ah, si Clea, wala ka namang ka-taste-taste na lalaki ka? Inirapan pa ako nito. Natatawang hinapit ko naman ang bewang niya. Wifey, ikaw lang ang tinutukoy ko. Ikaw ang type at gusto ko. Napanguso naman to. Aba, kung type mo ako, maghihirap ka. Ikaw ang magiging first ko sa lahat kung sakasakali. Don't you worry, I will work hard for it. Deserve na deserve mo namang paghirapan. Napatigil kami sa paglalandian ng may tumikhim. Nakatingin na pala sa amin ang tatlong kasama namin. Nakalimutan kong may kasama pala kaming dalawa. Anyway, hindi pa pala kita nakakausap tungkol sa inyo ng anak ko.
Seryosong sabi ni Tito Gio. Seryoso ho ako sa anak nyo. Seryosong saad ko rin. At handa ko hong patunayan ang sarili ko sa inyo. Kung gusto nyo nga ho handa na rin akong maghintay. Paghihirapan ko ho ang matamis na oo ni Gail. At syempre, paghihirapan ko rin po ang basbas nyo sa amin ni Gail. Anong basbas? Go na agad. Kung gusto nyo, ikasal na kayo bukas Sabi ni Tita Amari at ngumiti pa. Amari, hindi naman pwedeng ganun. Gail is my first baby. Reklamo ni Tito Gio. Malaki na si Gail, Gio. Alam na niyang tama't mali. Isa pa, may tiwala din ako kay Sian na kayang-kaya niyang alagaan si Gail natin. Sabi ni Tita Amari. Napatingin naman ako bago akbayan si Gail. Amari, hayaan mo na yang si Gio. Ganyan talaga yung mga tatay kapag babae ang unang anak nila. Sabi naman ni Mama. Pero Gio, magtiwala ka sa anak ko. Hindi yan nagmana sa tatay niyang tarantado. Napahinga naman ng malalim si Tito Gio. I just want to make sure that she will be safe. Mahal na mahal kong anak ko, kaya't hindi ako papayag na may mananakit sa kanya. Ayoko ring matulad siya sa nangyari kay Amari. Gusto kong makasiguradong makakaya siyang ipaglaban ni Sian. Tito, kahit sila Naruto at Goku pa po ang kalaban ko, kayang-kaya ko pong ipaglaban tong si Gail. Isa pa po, under kaya ako rito. Siya yung boss ko. Para kang sira. Mahina ako nitong si Nico sa sikmura kaya't napatawa na lamang ako. Fine. Just make sure that you will not hurt my daughter. May kalalagyan kang talaga. Yes, sir. Sumaludo pa ako sa kanya. Pagkatapos maibigay ni Tito ang pagpayag niya, agad ko namang tinangay si Gail para makapag-date kaming dalawa. Siyempre, kailangan kong pasayahin ngayon ang baby wifey ko. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang nakasakay kami sa sasakyan. Napaisip naman muna ako. Hindi ko alam kung saan din kami pupunta. Ayoko naman sa mall kasi masyado ng common ang lugar na yon. What date do you want? Malambing kong tanong kay Gail. Iyong masarap, mainit at intense. Sagot niya gamit ang malambing na boses. Napalunok naman ako at biglang pinagpawisan. Pakiramdam ko rin ay may sumisikip sa pantalon ko dahil sa kanyang sinabi. Gail, huwag kang ganyan. Baka mapatay ako ni Tito Gio Nakangusong saad ko. Ha? Napatawa ito. Ano bang nasa isip mo? Iniisip ko yung adventure date. Masyado lang kasing marumi ang iniisip mo. Ay, nawala yung excitement ko. Biro ko. Dahil gusto niya ng adventure, dinala ko siya sa isang zipline park. Tingnan ko lang kung hindi siya maten sa date namin ito. Sigurado ka bang kaya mo? Natatawang tanong ko dahil namumutla na siya. Kayang-kaya ko to. Ito yung ginusto ko At peke pa siyang tumawa. Nang maayos ng lalaki ang lock ng zipline, agad kaming itinulak. Umabot yata sa Amerikang sigaw ni Gail. Hindi ko rin alam kung tumatawa ba siya o umiiyak. Tuwang-tuwa naman ako sa reaksyon niya dahil ang cute-cute niya. Ayoko na! Parang batang sabi niya nang makarating kami sa dulo. Sabi mo gusto mo ng exciting. Natatawang pinunasan ko ang kanyang mukha. Pinagbigyan lang kita sa gusto mo. Mamamatay naman ako rito Ayoko pa namang mamatay kasi hindi pa ako nabebembang. Nabebembang? Madalas sabihin ng mga nasa paligid kong salitang yon pero hindi ko naman alam ang ibig sabihin. What does that mean? Hindi mo alam? Tumango naman ako. Nabebembang ay ibig sabihin ay gusto ko ng gwapo. Napatango naman ako. Mukhang ganito talagang generation ngayon. Kung ano-anong salita na lang naiimbento. Kung gusto mo ng bembang, nandito lang ako sa'yo. At binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Tumawa naman ito at humawak sa braso ko. Napanguso naman ako dahil para bang pinagtitripan niya ako. Bago ko pa siya matanong ulit, hinila niya na ako patungo sa cafe na malapit lang sa zipline. Hinayaan ko lang siyang pumili ng mga kakainin namin. Nasa ganun akong posisyon nang biglang tumunog ang cellphone ko. Napasimangot ako nang makitang nakikipag-video call ang mga kaibigan ko sa GC namin. Hindi ko sana sasagutin pero sinenyasan ako ni Gail. Oh, masungit kong bungad sa kanila. Wow, ganyan ka ba sa gwapo? Masyado ka namang nagmamataas.
Sabi ni Ethan. Siyan, ano bang attitude yan? Gumalang ka naman sa gwapo. Sabi naman ni Denver. Hindi magandang ganyan ka kapag kausap mo ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Sabi naman ni Lawrence. Napasimangot naman ako dahil sa kahanginan nila. Tumawag lang yata ang mga ito para mang-asar eh. Magsitahimik nga kayo dahil nasa date ako. Isinali ko si Gail sa camera. Look, ang ganda ng wifey ko, hindi ba? Mainggit kayo. Tingnan mo, nagde-deny ka pa noon tapos may pa-date-date ka na ngayon. Sabi ni Denver at umiling. Mabuti na lang talaga't gwapo ako. Hirit ni Lawrence. Manahimik nga kayo sa mga kahanginan nyo ha. Kung gusto nyo ng tunay na gwapo, nandito ako para bembangin nyo. Binigyan ko sila ng masayang ngiti. Hindi ko alam kung ano nangyari pero pinagmumura nila ako. Napaubo naman si Gail na nasa tabi ko. Anak ng salaula ka. Kahit gaano ko kagipit, hindi kita bebembangin ano? Sabay patay ni Ethan sa tawag. Bastos ka talaga. Pinatay na rin ni Lawrence ang tawag. Bro, sorry pero pambabae lang itong kaibigan ko eh. Sabay patay ni Denver sa tawag. Nagtaka naman ako sa inista ng mga ito. Itinabi ko na ang cellphone ko bago lingunin si Gail. What happened? Takang tanong ko. Hindi pala magandang pakinggan yung bembang. Huwag mo na ulit babanggitin yun ha. Sabi ni Gail. Gail? I glared at her. What's the real meaning of bembang? Ano? Peke itong tumawa bago tumayo. Ang ganda ng paligid. Sandali ha, magsi-CR lang ako. Bye muna. Bago pa ako makapagsalita, nagmamadali na itong tumakbo patungo sa banyo. Sakto namang dumating ang order namin na dala ng isang lalaki. May I know what's the meaning of bembang? Mahinang tanong ko sa kanya. Mukhang nagulat ang lalaki pero tumikhim ito at umayos ng tayo. Sir, sa generation po ngayon, ang meaning po ng bembang ay jugjugan. Mahinang sagot nito. Napamura naman ako sa isipan ko at nahihiyang napayuko na lamang. Bembang ka talaga sa akin, Gail Verances. Gail's point of view. Ganito palang feeling ng magmahal. Masarap sa pakiramdam. Magaan sa pakiramdam at masarap bumuka ka. Ay mali. Kung ano-anong naiisip ko. First time ko kasing tratuhin ng tama at panindigan talaga. Remember this place? Napangiti ako nang may brasong yumakap sa akin mula sa likuran. Dito mo unang nasilayan ang talong ng tagumpay. Nandito kami ni Sian sa veranda ng kwarto niya kung saan ko unang napagtanto na posible palang magkaroon ng talong sa veranda. Ang lakas kasi ng tama mo eh. Talagang dito mo pa sa veranda na isipang magpagpag at ibalandra ang talong mo. Napairap ako. Paano kung may ibang nakakita nun? Magiging lantayan talaga. May langgam kasing gumagapang sa itlog ko nun at kinagat ako. Makate kaya tinanggal ko muna yung tuwalya ko para pagpagin. Malay ko ba namang may babae palang nagsasightseeing ng talong? Sana langgam na lang ako. Siyempre naman hininaan ko ang bulong kong yun para hindi naman mahalatang malandi ako. What did you just said? Tanong ni Sian. Umiling ako bago siya harapin. Ang sabi ko, hindi talong ang tinitingnan ko noon. Nagtitingin ako ng mga poging nagja-jogging dyan sa village. Tumitingin ako ng mga nagmamantikang abs at pumuputok na biceps. Tumikwas naman ang isang kilay niya. Para namang nakakaselos yun. Gusto kong ipahanap yung mga lalaking nagja-jogging dyan at ipapaban ko dito sa village. Ang OA mo, huwag kang magselos dahil hindi pa natin kilala ang isa't isa noon. Pabirong inirapan ko siya. Doon na nga tayo sa baba't baka magkatalungan pa tayo rito. Medyo excited ako dahil may beach party kami. Birthday ko kasi bukas. At hiniling ko na lang ang isang masayang outing. In-invite ko si Papa para complete family. Inimbitahan ko rin ang mga kapatid ko sa ama pero ayaw naman nila. Si Papa na lang daw ang pupunta. Hiwalay na si Papa sa asawa niya. Nalaman kasi niyang nagnanakaw pala ito sa kumpanya at gumagawa rin ng iligal. Ayun, natimbog ang bruha. Ramdam ko namang nagpaparamdam siya kay mama eh. Pero hindi ko alam kung may pag-asa ba. Bahala sila. Matatanda na sila. Kuya Sian, hindi ka ba nagsasawa sa pagmumukha ni ate? Tayo naman ang magbanding.
Ayan kagad ang bungad ng talipandas kong kapatid nang makababa kami ni Sian. Masyado kong mahal na mahal ang kapatid mo, kaya't hindi ako magsasawa. Banat ni Sian. Mamaya ka na bumanat dyan, Sian, at baka ikaw pang banatang ko. Alika rito, tulungan mo kami sa paglalagay ng gamit sa kotse. Sita sa kanya ni Tita Syra. Napatawa naman ako nang umuso si Sian at nagsimula ng tumulong. Wala rin naman akong ginagawa kaya tumulong na rin ako. Papa, ayaw ba talagang sumama nila Clea at Kambal? Tanong ko. 3 ang kapatid ko sa ama. Si Clea, Maldita at ang 2 kambal na lalaki na si Grayson at Gravin. Susunod na raw sila dahil wala naman silang ginagawa. Sagot nito kaya't napatango ako. Medyo close ko yung kambal. Si Clea, Maldita pa rin at mataas ang pride, kaya madalas kaming nagyayabangan. Pagkatapos nga naming mag-impake, lumarga na rin kami. Nakasakay si Mama at Tita Syra sa kotse ni Papa. Kasama rin nila si Gavin dahil ayaw niya raw maging third wheel sa amin ni Sian. Nakahiwalay kasi kaming 2 ng sasakyan. Wifey, what gift do you want, huh? Malambing na tanong ni Sian. Proposal. Siyempre sa isip ko lang yun sinabi. Baka kasi sabihin ni Sian na sobrang bilis ko at masyado akong atat. Isa pa, gusto ko yung surprise. Yung tipong manginginig ang sistema ko dahil sa kilig. Wala na siguro. Nasa akin na kasi ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Sagot ko bago siya kurutin sa pisngi. Don't make me kilig, wifey. Ibabangga ko talaga tong kotse. Sira ulo ka. Subukan mo't nang malagot ka kila Papa. Hindi ko na nga siya pinakilig pa't baka ibangga niya ng sasakyan. Halos 3 oras din ang binyahe namin bago kami makarating sa beach rest house ni Papa. O diba, ang yaman ng Papa ko. Mayaman yan pero hindi mayabang at low-key lang siya. Dagat! Parang batang sigaw ni Gavin bago tumakbo patungo sa dagat. Hinabol naman to ni Mama. At pareho kaming hindi marunong lumangoy ng kapatid ko eh. Ako naman dumiretso sa kwarto ng bahay dahil pagod ako. Inihiga ko ang maganda kong katawan sa kama. Are you tired, wifey? Napangiti ako na may brasong yumakap sa akin mula sa likuran. Nakakapagod yung biyahe natin. Napatawa ako nang maramdaman ko yung kamay niyang walang daliri sa bandang pangupo. In short, yung kanyang dickability. Be, ano ba yung kumakaway sa pangupo ko? Yakap-yakap mo pa lang ako tapos ganyan na yan. Paano pa kaya kapag may ginawa na ako sa'yo, no? Wifey, ganitong epekto mo sa akin. Huwag mo na siyang pansinin, kakalma rin yan. Bakas sa boses niya ang pagpipigil. Gusto mong imasahe ko para kumalma siya ng tuluyan? Ngumisi ako bago siya harapin. Magaling akong magmasahe. Gail, behave. Seryosong sabi nito bago mahinang pitikin ang noo ko. Matulog ka na lang at baka hindi na ako makapagpigil. Napabungis-ngis naman ako at yumakap na lang sa kanya. Hindi ko na nga siya aasarin at baka hindi pa ako makapaglakad ng ilang araw. Nakatulog nga ako habang yakap-yakap ko siya. Sa sobrang tulog ko, gabi na nang magising ako. Wala na si Sian sa aking tabi kaya't agad akong lumabas ng kwarto. Bahagya pa akong nagulat nang si Clea at yung kambal ang bumungad sa akin sa sala. Wala sila Mama kaya't medyo nagtaka ko. Sila Mama? Tanong ko habang nag-aalis ng muta. Umalis, sagot ni Gravin. Tumayo naman si Grayson at naglakad palapit sa akin. Inabot niya sa akin ng isang malaking paper bag. Mamaya mo na sila hanapin. Kumain ka na muna rin sa kusina. Alam mo bang pinagluto ka ni Ate Clea bilang birthday gift niya? Nakangising sabi ni Grayson. Oo nga pala, regalo ko sa'yo yan. Advance happy birthday ha. Salamat. Binalingan ko si Clea. Pinagluto mo pa talaga ako ha. Baka lasunin mo ko niyan. Kung ayaw mong kainin, wala akong pakialam. Umirap to sa akin. Napatawa naman ako bago dumiretso sa kusina. Pork steak ang nakita kong nakahain sa lamesa at fried chicken. Dahil sa gutom, mabilis akong umupo at nagsimula sa pagkain. In fairness masarap ang luto ni Malditang Bruha. Enjoy na enjoy lang ako sa pagkain hanggang sa maubos ko. Bala ko sanang lumabas pagkatapos kumain. Ang kaso pinagayak agad ako ng 3 dahil may pupuntahan raw kami. Saan ba tayo pupunta? Bakit naman hindi kasama sila Mama? Baka hanapin tayo noon. Reklamo ko habang naglalakad kami sa tabing dagat.
Medyo maginaw pero nakaka-enjoy naman dahil magandang paligid dahil sa mga pailaw. Ang arte mo, maglakad ka na lang. Pagsusungit sa akin ni Clea. Mas maarte ka. Tugon ko bago siya irapan. Medyo malabo-labo rin ang paningin ko dahil naka-contact lens lang ako. May grado naman kaso masanay pa rin ako sa salamin. Wag na kayong mag-away, pareho lang kayo maarte. Sabi ni Grayson. Hindi na ako kumibo at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Maya-maya nga lang ay nakarating kami sa medyo batuhan. Nakita ko doon sila mama. In fairness, ang ganda ng setup doon. Mukhang magpo-propose si Papa kay Mama. Papa, papakasalan mo si Mama? Nakangiting tanong ko nang makalapit doon. Huwag kang issue dyan, tropa lang kaya kami nitong Papa mo. Sagot ni Mama bago sikuhin ang dibdib ni Papa. Napaubo naman si Papa at tumango. Tama ang mama mo. Tropa pa lang kami sa ngayon. Sa ngayon? Ngumisi ako. Ibig sabihin ba, may pag-asa pa kayong... Napahinto ako sa pang-aasar sa kanila nang may biglang tumahol. Tumula. Ay, kumanta pala. Nilingin ko kung sino yun at napangiwi ako nang makita si Sian. Kumakanta ito ng patula habang naglalakad palapit sa gawi ko. Ang gwapo niyan, pero ang pangit kumanta. Dinig kong sabi ni Mama. Ang lamig sa tenga, ang sakit naman sa ulo. Sabi naman ni Papa. Napatawa naman ako bago salubungin si Sian. Magsasalita sana ako pero natuod ako nang bigla itong lumuhod sa harapan ko. Ginagawa mo? Takang tanong ko. Aayain kang magpakasal. Nakangiting sagot niya. Medyo nagloading pa ako nung una pero nang mag-sink in sa akin lahat, napasapo na ako sa bibig ko. Seryoso ka ba? Paninigurado ko. Hindi joke? Totoo talaga to? Totoong totoo. Ibinaba niya ang hawak niyang microphone at may kinuha sa bulsa niya. Tuluyan nang bumuhos ang luha ko nang makita ang isang magandang diamond ring. Gail, ayaw na kitang pakawalan pa. Hindi ko na kayang wala ka sa buhay ko kaya gusto na kitang itali sa akin. Gusto kitang makasama sa pagtanda at gusto kitang maging ina ng mga anak ko. Ngumiti siya sa akin. Kaya Gail Verances, handa ka bang maging Mrs. Guerrero ko at maging asawa ko? Hindi naman ako nagdalawang isip pa at agad na tumango. Yes! Willing na willing ako. Walang sapilitan at walang napipilitan. Gusto kitang mapangasawa, Sian. Ngumiti naman siya bago isuot ang singsing sa daliri ko. Nagpalakpakan naman ang mga kasama namin at kanya-kanyang video na rin sa amin. I love you. Nakangiti niyang anya bago ko halikan sa labi at yakapin. Mahal din kita, Sian. At itong pinakamagandang birthday gift mo sa akin. Happy birthday, wifey. At ikaw rin ang pinakamagandang regalo para sa akin. O, diba? Tamang desisyon talagang mag-sightseeing ako sa veranda ko eh. Kailangan ko lang palang makakita ng masarap na talong para magkaroon ako ng mapapangasawa. Sian's point of view. Napakagatlabi na lamang ako habang nakatingin sa asawa kong nakaluhod sa harapan ko at pinaliligaya ako gamit ang kanyang bibig. Babawi raw siya dahil busy siya sa mga anak namin. Hindi ko naman expected na ganito kasarap ang pagbawi niya. Wifey! Hinawakan kong kanyang buhok at pinipigilan ng sarili kong masagad ang alaga ko sa kanyang bibig. Ngumiti naman siya bago gumapang paakyat sa akin. Agad kong hinapit ang batok niya at inangkin ang kanyang mga labi. Puno yun ng panggigigil at pananabik. I love you, sabi ko sa pagitan ng halikan namin. Mahal din kita. Ngumiti ito bago ko itulak pahiga sa kama. Tila nakakita ako ng maraming stars ng upuan niyang alaga ko at umindayog doon at tila nangangabayo. Tila musika sa pandinig ko ang mga ungol at daing niya. Wifey! Gusto kong magmura dahil sa panggigigil. Daddy? Mommy? Napatigil kami sandali nang marinig ang boses ng batang lalaki mula sa labas ng kwarto. Mami, nagpupo si Sai. Ang bantot po! Sabi naman ng isang batang babae. Ayokong mabitin. Mahinang sabi ko kay Gail. Napatawa naman siya at mas ginalingan pang paggalaw sa ibabaw ko.
Sandali lang mga anak, nasa stars pa yung daddy nyo. Sabi ni Gail. Sali ako. Sabi ni Juno, panganay naming lalaki at 5 taon. Mami, I want to see stars din po. Sabi naman ni Gia, pangalawa namin at 4 years old. Hindi ako sumagot at gigil na lang na sinalubong ang galaw ni Gail. Wala ngang 5 minuto ay parehas naming naabot ang rurok ng kaligayahan. Habol hininga si Gail na bumagsak sa dibdib ko. Ako na maglilinis kay Sian liit. Malambing kong sabi sa kanya. Babalik ako agad dahil hindi pa tayo tapos. Maghihintay ako dahil gusto ko pa rin naman. Tugon niya bago mahinang pisilin ang korona ng dibdib ko. Marami pa akong performance na ipapakita sa'yo. Napasaludo naman si Junjun. Uutuin ko talaga mga bata para hindi tayo maistorbo. Napatawa siya bago ko halikan. I love you. Sige na, puntahan mo na si Sian. Doon muna ako sa CR at maglilinis. Hinalikan ko naman siya. I love you too. Bago pa sila makapasok sa kwarto, binuhat ko na sila. After kong linisan si diretso kayo dun sa bahay nila lolo nyo Magbabanding kami ni mami nyo kaya't pagbigyan nyo naman kami. Don't worry, may reward kayo dun. Sabi ko sa dalawa. Walang reklamong tumango naman ang mga ito. Kapag talaga may reward silang narinig, tiklop agad sila. Mabilisan ko na ang nilinisan ng bunso naming si Sian. 2 years old na to. Baliwala ang baho ng dumi niya dahil sabik ako. Agad kong pinalayas, pinalipat sa kabilang bahay yung mga anak namin. Ayaw pa sana ni Sian pero nang nakatanggap ng 500, siya pa ang nag-aya. Minsan lang naman kaya't hayaan mo muna sa pera. Bumalik ako sa kwarto at agad na dinambang asawa kong nakahiga sa kama at nakatingin sa akin na mapang-akit. Hindi na talaga kita titigilan. Gigil kong sabi at mabilis na naghubad. Humanda ka na ulit araruhin ang talong ko. Napatawa siya. Palagi namang handa ang pechay ko sa'yo. Napatawa ako at agad na siyang pinasok. Iba talagang saya ng buhay kapag ang babaeng mahal mo ang nakasama mo sa buhay at naging asawa mo. Wakas.